Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po mga ka-TMSL, mga masugid na sumusubaybay tuwing umaga sa programang Tinapay mula sa Langit. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Rev Carmen, ang makakasama ninyo ngayong umaga. Tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, sinasamba ka po namin at pinasasalamatan muli sa isa na namang opportunity to know you more through your words. Samahan niyo po kami, Ama. Be in our midst, Lord Jesus, and Holy Spirit, please occupy our minds, guide and teach us in Jesus' name. Amen. Ang title ng ating devotion for today is The Consequences of Turning from God. Ang Bible text natin ay sa Deuteronomy chapter 28 verses 36 to 42. Basahin po natin sa New Living Translation or NIV. Verse 36, The Lord will drive you and the king you set over you to a nation unknown to you or your ancestors. There you will worship other gods, gods of wood and stone. 37, you will become a thing of horror, a byword, and an object of ridicule among all the peoples where the Lord will drive you. 38, you will sow much seed in the field, but you will harvest little, because locusts will devour it. 39, you will plant vineyards and cultivate them, but you will not drink the wine or gather the grapes, because worms will eat them. Verse 40, you will have olive trees throughout your country, but you will not use the oil, because the olives will drop off. Verse 41, you will have sons and daughters, but you will not keep them, because they will go in captivity. And verse 42, swarms of locusts will take over all your trees and the crops of your land. Si Moses ay nagbigay ng babala sa Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Ipinaliwanag niya ang mga pagpapala ng pagsunod at mga sumpa sa pagsuway. Ang mga talata na ating binasa ay ilan lamang sa mga consequences o bunga ng pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Sa mga talatang ito, tingnan natin ang apat na malalim na magiging epekto ng pagsuway nila sa Diyos. Una, pagkawalay sa presensya ng Diyos. Sabi sa verse 36, ipapabihag sila ni Yahweh sa mga bansang hindi nila kilala at hindi rin kilala ng kanilang ninuno, at maglilingkod sila sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato. So sa halip na ang Diyos, sasamba sila sa mga walang buhay na bagay. Ang walang katapatan o pagsuway ay nagdadala ng pagkabihag at paglayo sa pangako ng Diyos. At ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Ikalawang epekto, kahihiyan sa harap ng mga tao. Sa verse 37, sinabi na sa mga bansang pagtatapunan sa kanila ni Yahweh ay magiging katatawanan sila at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao sa kanilang kinahinatnan. Ibig sabihin, masisira ang kanilang patutuo. Imbes na maging halimbawa ng kabanalan, ay magiging babala ng pagsuway. Ang kanilang kahihiyan ay magdadala ng kahihiyan sa Diyos. Ikatatlo, walang bunga ang kanilang pagsisikap. Sa verse 38 to 40, sinabi, maghahasik sila ng marami, ngunit kakaunti lang ang aanihin dahil kakainin ng uod. Mawawalan sila ng ani. Ang uod, balang at paglagas ay tanda ng sumpa. Kaya kahit gaano man kasipag, kung wala ang pagpapala ng Diyos, wala ring bunga. Sinabi sa John chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ikaapat na epekto, kapighatian. Sa verse 41 to 42, sinabing magkakaanak sila, ngunit mawawala ang mga ito dahil mabibihag ng kaaway. Ang kasalanan ay hindi lang personal. Apektado rin ang ating pamilya o mga anak. Magdudulot ito ng pagkasira ng kinabukasan at kapaghatian sa pamilya. Ang pagsuway at pagtalikod sa Diyos ay nagdudulot ng matinding kahihinatnan sa espiritual, emosyonal at pisikal na buhay. Kaya, mga kapatid, mamuhay tayo sa pagsunod. Hindi lang upang maiwasan ang sumpa, kundi upang maranasan ang buong pagpapala ng Diyos.
Bilang pagtatapos, basahin natin ang sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 23. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home to them. Tayo ay manalangin. Ama, nabasa, narinig at napag-aralan po namin ang epekto ng pagsuway at pagtalikod sa inyo. Nais po naming manatili sa inyo at matutong palaging sumunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may pagmamahal sa inyo at katapatan. Tulungan niyo rin kaming mahalin kayo ng higit sa sinuman, higit sa anumang bagay sa mundong ito at higit sa aming sarili. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Bukas po muli, same time, dito sa Tinapay Mula sa Langit. Salamat po sa mag-share ng videong ito. Gamitin din kayo ng Diyos na maging pagpapala sa iba. God bless everyone!